In case you miss it, binabalahura na naman ng ilang mga kongresista ang budget para sa 2026. Oo, to be fair, tinanggal na yung budget para sa flood control projects. Pero ang problema, parang binabawi lang ito sa ibang forma ng pork. Una, merong tinatawag na hard pork or infrastructure projects tulad ng mga kalsada at mga tulay. Gusto uling taasan ng ilang mga mambabatas ang budget ng DPWH ng 45 billion pesos. Ang dahilan kung hindi ito gagawin ay as much as 10,000 projects daw ang magiging unimplementable or hindi na kayang gawin kung hindi tataasan yung budget. Lumitaw pa nga si Public Works Secretary Vince Dizon sa Day 2 ng Open BICAM. Pero hindi dapat lumilitaw ang isang cabinet member sa BICAM meetings. At tulit ng pag-usapan ang ganitong mga detalye sa stage na ito. Ang lumalabas, naglalabi ang ilang mga mambabatas sa House of Representatives dahil maraming proyekto sa iba't ibang mga distrito ang hindi mapupondohan kabilang yung mga pork projects kapag yung bersyon ng Senado ang masusunod. At hindi lang yan. Yung budget para sa Farm to Market Roads or FMRs ay dinoble ng BICAM mula 16 billion pesos papuntang 33 billion pesos. Pangalawa, merong tinatawag na soft pork. Ito yung mga ayuda at financial assistance na tinaasan na rin ng BICAM para sa 2026. Halimbawa, yung budget para sa MAIFIP or guarantee letters ay dinoble na ng BICAM mula 24 billion papuntang 51 billion pesos. Yung budget para sa AIX ay tinaas na rin mula sa 27 billion pesos papuntang 64 billion pesos. Of course, hindi naman masama per se ang ayuda. Pero tulad ng mga nakita natin in past years, kapag lumulobo yung budget para sa ayuda, ay most likely na pupolitika lang ito. Maganda naman yung Open BICAM kasi meron ng live streaming at pwede nang tumutok yung publiko. Dati kasi closed door lang yung BICAM meetings. Yes, it's a step in the right direction, but obviously hindi sapat yung Open BICAM lang. Kailangan pa rin linisin yung sistema ng pork barrel politics sa Pilipinas. At kung hindi tayo nakatutok, mananatili yung ganitong klaseng bulok na sistema. Kaya ito yung mga kailangan natin gawin. Kailangan natin tutukan yung BICAM hanggang sa pinakadulo, i-name at i-shame yung mga politikong hayok na hayok sa pork, at siguruhin na magiging open ng BICAM hindi lang this year, kundi sa mga susunod na taon din. Dahil ang budget ng gobyerno ay galing din sa pera ng taong bayan at hindi personal na pondo ng mga politiko.